handog namin para sa inyo. Salamat po ulit. Ito yung may kasalanan ng lahat. Hello, sorry. Manu Respal. Director Richard, hindi mo naman ako in-inform na ganun. 33 years in showbiz, I've never seen my face that big. Salamat. Salamat sa paniniwala sa akin at sa paggamit sa akin ng tama. Ito po yung totoong jump scare na sinasabi. Wala. I'll say this. No one has ever done jump scare like Richard Somes. Palakpakan naman natin si Direk Richard Somes. Ito yung solid eh. Tapos, kapagod. Tapos ang lamig. Tapos, ang galing ng lahat ng cast. Sorry, pero ang galing, punyeta. Thank you, Manu. Thank you for coming. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo po at sumama po sa amin sa pag-witness po ng near death. Salamat po sa pag-appreciate. Tulungan niyo po kami na spread po yung balita about this movie, and I hope you guys appreciate and enjoyed the film po. And of course, thank you po Direk Richard, and thank you po sa lahat ng bumubuo po ng pelikula po ito. Thank you po. Yes, maraming salamat po sa oras yun. Sinamahan nyo kaming sumigaw, magulat, at almost near death na mga eksena. Pero gusto ko lang din magpasalamat sa lahat na bumubuo ng near death. Lalo na sa'yo, Direk Richard, kasi I'm proud to be part of the cast. At the same time, proud of you kasi you're always trying to push the boundaries, no? Ngayon, nagpo-focus ka sa action, pero ang Tatak Somes talaga, iba ang mga horror ni Direk. Kaya, I'm proud to be part of one. So, please, samahan niyo po kami na imbitahan lahat ng mga manonood na manood ng Near Death. Para, diba, damay-damay tayo dito. Thank you, RK. Hindi ko alam kung may galis siya ngayon. Wala naman po. Sa pelikula lang po yun, wala talaga akong galis sa totoong buhay. Direk, I love you. Congratulations. Sa lahat ng bumubuo ng Near Death, congratulations sa production kay Direk. Sobra. I think nabingi yata sa akin si Kuya Sol tsaka si RK sa mga mura ko. Ako po yung nagmumura, kung may narinig po kayo. Totoo ba kanina? Sa bulat, oo! Kasi si Direk eh. Alam mo, hindi ako mahilig sa horror. Okay. Horror movies ka nun? Lagi akong kinukuha. Kasi when you're there, hindi naman, di ba, nag-shooting ka, dami naman tao. Pero I think this is the first time also, nung nag-shooting kami, totoo talagang natakot ako. Kasi yung contortionist na kinuha ni Direk, bigla kaming hinabol. Eh, ang dilim nung hallway, talagang walang biro, napatakbo talaga kami ni Charlize. Yung totoong takbo talaga yun. So, I hope everyone enjoyed the film. Please help us share the word Near Death. Sobrang tamang-tama po siya sa Sinesendak itong October 29. So, sana po, supportahan niyo po kami. At itong babaeng to, grabe to. Grabe to, oh. Ikaw na mag-intro. Of course. Yes, thank you po sa lahat ng dumalo ngayong premiere night namin. Sa lahat po ng media friends namin na nandito ngayon, sa family and friends, sa fans po na nandito ngayon. Salamat po at sinamahan niyo kami tonight kahit maulan. So totoo lang, pagod ako. Kahit na napanood ko, parang nanumbalik lahat ng pagod ko nung ginawa ko yun, sobra. Tapos, gusto ko magpasalamat syempre kay Direk, kasi baby project niya talaga to. Alam ko kung gaano siya ka-passionate nung ginagawa namin to. Sa totoo lang, nung pa-ending, napasuko na po ako talaga. As in, napagod talaga ako, tapos pasuko na ako, yung iba na talaga. Tapos kinausap ako na masinsinan ni Direk, yung akala ko magagalit siya sa akin. Tapos kinausap niya ako masinsinan na para sa'yo to, para sa atin to, sayang naman yung pinagsimulan natin, ganyan. Kasi totoong pasuko na ako, pa-near death na ata ko talaga. Totoo, yung... Kasi physically draining, emotionally draining. Parang wala eksena na hindi ako umiiyak. Tapos laging yun, yung mga action, lahat yun ginawa ko rin talaga. So, iba... Walang double?
May double, pero syempre ginawa ko rin lahat ng ginawa niya. Oo. Tapos naalala ko, puro pasayo likod ko nun. Kasi may lapel, di ba? Tapos ilang beses kong tinalsik-talsik yung sarili ko, sinasabunutan ko sarili ko, yung ganon. So, ibang klaseng pagod. First time ko actually nakagawa ng horror movie. And thank you, Derek, na nagtiwala ka sa akin talaga. Totoo yung sinabi niya, umuo agad ako. Hindi ko pa nababasa yung script, kunento pa lang niya sa akin yung concept. Kaya, yun, maraming salamat, Derek. Thank you talaga na pinagtiyagaan natin to lahat. Sa lahat po nung bumubuo ng Near Death, maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. And syempre sa mga kasama kong cast na mahuhusay talaga, thank you po talaga. Ay. Is this your first horror project? Oo. Wow. Congratulations. Thank you. Welcome to the genre. Thank you. Direct Richard! This is just a humbling experience knowing na if you look at how we work sa industry, ang hirap gumawa ng pelikula, pero I still believe na we just have to push and go on and go on and go on and be passionate to create stories. So here we are, gawa namin to. But I do believe I'm only good as my actors. Actually, siguro mga 100 times ko na to pinanood, from edit to rough edit to edit again. But what excites me the most, given na yung thrill, yung horror, yung jump scare, but honestly, I was so surprised and overwhelmed by the performances ng mga artista ko. Coming from Charlie Dizon and the rest. So it's really an ensemble cast. Because as a fan of horror film, kailangan mo kasi nagkikare ka sa character rather than gawin lang silang biktima or element lang sila for horror. So kahit pa paano, you really share their sentiments, yung journey nila. So I'm very happy na nabuo namin lahat yun. Congratulations to you, Charlie, Cyril, Miss Lotlot de Leon, RP, Manu, Marela, of course, RK Bagatsing, Rosh, Nika, thank you for your time, Marela, and Sol Cruz, and of course, Joel Torre. Thank you lahat. Okay, simulan na natin ang Q&A. Romel Gonzalez, ikaw na ang bumangka. Ikaw na una. Ayan, si Charlie tsaka kay RK. Nagkaroon naman kayo sa tunay na buhay ng near-death experience? Siguro starting with you, Charlie. Umabot sa ganun. Siyempre, may umabot sa buhay yung malungkot ka talaga. Pero hindi ko rin masabi na depressed ako noon kasi hindi naman ako nagpa-diagnose po. Pero yeah, parang siguro ganon, pero hindi naman po umabot din sa suicidal thoughts, yun. And yun din yung gusto ko sana iparating sa lahat, na sana mas maging kind yung mga tao sa isa't isa. Kasi tulad ni Julia, yung pinagdaanan niya, trinay naman niya, trinay niyang bumangon, kahit after nung suicidal incident, diba? Trinay niya lahat, pero yun, may mga hindi naniwala sa kanya, nagtry siya humingi ng tulong. So, sana sa susunod na tayo, halimbawa maka-experience ng ganon, or may humingi sa atin ng tulong, yun po, sana makinig talaga tayo. Kahit yun lang, yung presence na makinig tayo, ibang klase na yun. Sa multo, oo. Pero yung may mga, oo, meron, may experience. Hindi! Lord! Takot ako. Oo, mumu lang na experience, pero hindi naman Pero tama, I am supporting every word Charlie said, no. I think it's good that everyone, should always look out for others. Yung kung halimbawa hindi naman masama na kamustahin nyo, or maybe be a little kinder to everyone you meet, kasi hindi natin din alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So I think that's also something that they can take out from the film.
Ako po, opo, nagkaroon ako ng near-death experience sa hospital at saka sa buhay. So, sa hospital, ayun, na yung mga nurse kasi unresponsive na ako. Tapos sa buhay naman, nakaranas na ako ng parang Julia moment na parang at a very young age, maga kong na-feel na parang ayoko na, parang tapos na ako, ganyan. So yes, marami na po akong mga near-death experience sa medical and mental na aspeto. Anong natutunan mo from those experiences? Gaya po nung sabi ni Miss Lot and ni Ate Charlie, hindi naman kada makakasalamuhan natin, malalaman natin kung ano yung pinagdadaan natin. Hindi naman porket may nagawang mali sa atin that day, kukutsay na natin, pagkasalitaan na natin ng masama, sisirain na natin yung araw nila dahil lang may inconvenience. So, it's free to be kind, it's free to be nice, masayang maging kaibigan kasi hindi mo alam kung kailan nangangailangan ng kaibigan yung taong kaharap mo. So, it's free to be kind. Ayun, lagi ka lang maging mabait sa kapwa mo kahit na may ginagawang anomalya or kung ano man sa paligid mo. Always choose to be kind. So na lang sa real fan, at okay ka na ngayon? It's a long process po. It's not linear, and at the same time, you really have to acknowledge it and you really have to ask for help. Huwag mong ikakahiya na nanghingi ka ng tulong kasi that's the bravest thing you can give for yourself, to ask for help. Thank you. RK, ikaw. Nagkaroon na ba ako ng near-death experience? Siguro yung kabuuan ng kwento, oo. Pero yung mga multo or pero yung akala mo hindi mo na kaya, at some point parang gusto mo na mag-give up, may mga moments na gano'n. And naramdaman ng mga tao sa paligid ko and nag-offer sila ng tulong. At humingi din ako ng tulong. So, gusto ko yung ginawa ni Julia sa dulo na kung may mga taong hindi naniwala sa kanya, but at the end of the day, parang humingi siya ng tulong sa taas. At, you know, in a way, mas gumaan yun. Kasi, napaka-powerful nun eh. Na sobrang powerful nun. And, hindi ko na didetalye yung mga pinagdaanan, pero gusto ko lang din i-echo yung sinabi nila na let's always be kind. Minsan may mga tao sa paligid natin, akala natin galit sila sa atin, but really may pinagdadaanan lang silang pang sarili. And we cannot always take it personal kung may mga hindi tayo nagustuhan sinabi nila or na nagawa nila. So, yun lang, parang ang dami talagang nangyayari ngayon sa mundo at yung mga tao sa paligid natin, ang dami nilang pinagdadaanan. So, yes, please, always be kind, love one another, and offer help pag meron kayong naiisip na tulong, something like that. Mga sinabi mong na-experience mo? Na hindi siya death. It's almost, parang yun ang pakiramdam, near death. Pero hindi. Hindi siya katapusan. At hindi magiging katapusan yun kung isi-share mo yun sa mga taong mahal mo, sa mga nag-o-offer ng tulong. Actually, the moment na sabihin mo pa lang you put it into words na mabawasan na yung power nun over you. So, yun lang. Little by little, love and kindness always. Belief to us Ilonggos. Okay. Usually, pag sa probinsya nga namin before, sa Central, may nahulog sa niyog. Pag may nahulog sa niyog, and then nabuhay, palagi yan may mga kwento. I'm sure alam niyo yan na may dalas lang kunyaring dahon or tubo or Pag nahulugan ka ng... pag nahulog, pag namatay ka, lumaki ako sa Aswang Stories eh. In fact, I was inspired by Aswang Stories, kaya gumawa ko ng mga Aswang Stories. No? So I was inspired by, of course, the Sheikh Ratul Enroll Manananggal, from then on, hanggang sa Part 2, Aswang. So, memorize. In fact, gumawa talaga ako ng Sheikh. Gumawa ko ng Aswang Story. But gusto ko gumawa ng isang multo na biglang napag-ganon ako na, uy, parang iba yung impact niya na parang yung spirituality na journey ba.
So, I don't know kung sobra na sa imagination or it is because na it's something na of course, mahirap siya pag-usapan when it comes to spiritual, when Right. it comes to life after death. Thank you, Direk. Janice, baka gusto mo magtanong. Janice Navida. Bago lang sa siguro sa amin sa sa paniniwala na kasi 'di ba pag mga multo they can't harm you, pero in this field parang sila powerful sila. So saan mo hinugot yung ganon, Direk? Parang hindi kasi na-explain doon sa film. Well, if you look at if we're familiar with Dante's Inferno na book, ganun yung struggle natin eh. Kaya nga na I have that scene sa kay RK with the Divine Comedy na book because yan yung struggle ni Dante, 'di ba? From physical losing loved ones until na nag-travel siya sa purgatory to hell kasi nga so hanggang sa tinest yung soul niya para lang na kung saan siya mag-give up or sa paano niya yung spiritual niya. So we based that on the book on how the multo and how the spirit realm manifest. So we're really, if you look at The Exorcist from Friedkin, nag-start lang siya sa manifestation. Diba? Nag-start lang siya na even sa The Exorcist hindi in-explain kung paano nagsimula kay Regan yung possession sa kanya. So na-possess lang siya, so nag-start lang siya, and we have this common friend na spirit questor ni Jim na gano'n ang sinabi niya. Sa totoo lang, pag mag-manifest ang multo sa inyo, hindi naman yan mag-start na possession. It will start in 3 stages. Physical manifestation, second, eyesight, the third one is possession. So lahat yan may stages. So hindi yan parang na gawa-gawa lang na nananakit sila. Spirits sila eh. So yun, pagbalikan ko ulit yung The Exorcist. So, ang ginawa ng demon kay Regan, tinotorture ang family niya. They want to break her apart until na sinasakta na siya and sinasakta niya na ang sarili niya. So when you were conceptualizing this, Direk, naisip mo ba kung will this help the people na nakakaranas ng same experience or will it worsen their experiences? No. As a movie maker, it's not really our to really teach what is right and what is wrong. We're representing a story, we're representing an idea, we're representing a film so that it would open the audience and the viewer a point of discourse, what is right and what is wrong. But for us to tell what is wrong and what is right, it is not our responsibility because we are not educators, we are craftsmen, we are filmmakers, and we're showing the audience a certain kind of topic, a certain kind of story that swerte kung mapag-usapan or swerte kung makalimutan, but that's our aim, that's our goal. We just want to tell a story, something that is new and fresh. Another question please. Direk, bakit po si Charlie yung napili nyo to be the lead star for this Okay. film? First and foremost, the way namin nag-start, nung nag-start kami ng script pa lang, my producer knows it, my writer knows it, si Charlie Dizon talaga ang pick namin. And all the cast here, hindi yun na parang draw lots. Hindi kami nag-draw lots na parang sinong pwede dito. Like even with Cyril, with Lotlot, and with RK, it's really like them, and we had everyone first called their managers para pag-usapan, kausapin, para kung pwede, pwede. Pero sila ang first choice talaga dito. Like even si Sol Cruz and the rest of the cast. Any reaction, Charlie, dun sa sinabi ni Direk na ikaw yung first choice? Siyempre, sobrang nakakilig nung sinabi sa akin ni Direk yun. Kasi nakasama ko si Direk sa A Soldier's Heart. Pero parang onti lang yung mga naging eksena namin nun. Tapos, bagong-bago ako nun. So, hindi ko rin alam anong nakita niya sa akin. Pero lagi niya sinasabi na
yung vulnerability, yun yung nagustuhan niya sa akin. And ayun, yung feeling niya ako yung makaka-pull off nung sinusulat nila yung Julia. Parang gano'n. Last na lang, yung experience mo na parang meron ka mga nilalaban ng demons, hindi ka ba na-confuse sa in real life na yung pinagdaanan ng character mo, hindi mo ba siya nadala sa sarili mo? Kasi minsan di ba yung mga artista kapag nagpe-play sila ng role, masyadong parang masyado silang nadadala sa character. Hindi naman po. Pero siguro yung mga eksena ko na sad, ganon, yun. Siguro parang napaparealize ako sa sarili ko na may ganong parts pala ng buhay ko. Siyempre, nung pinoportray ko yun, kailangan lagi ka may hugot, di ba? Para maiyak ka. Of course, hindi ko naman na-experience yung totoong na-experience ni Julia dun sa movie. Pero the fact na lagi ako umiiyak doon, syempre yun, lagi kong iniisip ano yung mga sad parts ng buhay ko. Yun, minsan nadadala mo rin na pag uwi mo parang drained na drained ka, or minsan parang yun, may isip ko malungkot ba ako, parang ganyan. Oo, pero siguro yun yung yun yung tricky part as an actor. Parang dapat alam mo din paano siya i-shake off after. Oo, so ayun, maswerte naman ako na alam ko na kung paano yun. Oo, yung hindi ako masyado nagpapadala din. At hindi naman naapektuhan si Carlo dun sa sadness mo. Hindi naman, in fairness, oo. Kasi ibang-iba naman yung setting namin sa bahay pag umuwi ako, so hindi. Thank you, Charlie. Thank you, Janice. We move to Biggs. Well, nakakatakot din talaga yung multo kasi hindi mo alam kailan sila mag-show up or kung anong pwede nilang gawin sa'yo, diba? Pero lagi sila sabi ng nanay ko, mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Kasi yung patay nga, parang hindi ka naman masasaktan. Yung buhay pwede ka patayin. Parang ganun. Saka yun nga, parang every time naman na nakaka-experience ako ng paranormal activity, nakakabigla lang siya kapag na-experience mo siya. Tapos after na lang magsisink in sa'yo na, nangyari pa talaga yun. Parang ganun. So, yun. Tapos wala ka namang ibang magagawa kundi mag-pray. Ganun na lang na sana wag siya mangyari ulit. Or halimbawa, nasa bago kang lugar or nakakatakot na lugar, yun, magpipray ka lang talaga na wag ikaw yung paramdaman. Ganun. Lot. Sa multo? O sa halimaw sa banga? Takot ako eh. Mas nakakatakot yata ang tao. So dapat pareho natin silang ipagdasal. Kasi may mga tao na may pagkaaswang ang ugali. So, mas lalo na sila, di ba? So, ang multo nga, sabi nga ni Charlie, dadaan lang, ganun. Tapos, okay na, syempre, papa-sign of the cross ka. Pero yung mga tao na nag-aastang multo, yun ang medyo kabahan tayo. Sino ba gusto sumagot doon sa question? Sumagot ka daw doon. Ako po siguro sa tao because with people or live ones, parang doon kasi may relation. Sa mga multo, wala naman eh. Kadalasan spirits lang sila. Or kung meron man, entity lang sila and yun nga, dadaan lang sila. Pwede kang magkaroon ng paranormal activity or something to do about them para masolusyonan. Pero kapag ka sa tao kasi, minsan may mga relationship na nadadamay. Minsan may betrayal, minsan may effect sila sa mental and physical being mo. Unlike sa multo na more on spiritual sides lang. Kuya Sol, ikaw. Ano ba ako natatakot? Natakot ako pag mukha na ng project. Tama. Natakot ka na. Basta matatakot. Ako, so kung meron po kayo sa mga pamilya nyo, marami po ako namatay na kaibigan nag-suicide. Okay, and family members na itong pandemic. Sarili kong multo. Maraming beses, kasi minsan parang nasa ikaw lang eh. Preference mo lang, imagination mo, kung ano man yung multo, iba't ibang definition siya. Pero madalas, it's all minsan nasa sarili natin eh. Diba? So, it starts with us. And somehow, if you can change
yung pakiramdam mo from the inside, slowly sumusunod yung paligid. At least yun yung definition ko, or yung understanding ko sa question. Anybody else? Hindi mo, Hannah, hindi raw niya mag-gets. Can you explain further? Siguro kunwari, syempre 'di ba kapag pag malungkot tayo, meron tayo sariling inner demons na nilalaban. So, Or something you did in the past, Yeah, exactly. that holds you back. So, yun po yung ginalaban ko. Wala na, happy na sila doon kay RK. Siguro po, na lang po, since malapit na po yung Halloween, ano po yung parang pinaka nakakatakot niyong ghost encounters? Ayan, si Charlie, please, thank you. Okay, sa bahay namin dati, parang nung grade school po ako, may sinapian kami na kasambahay. Ikaw yung multo sinapian mo? Hindi naman. May kasambahay kami, tapos sinapian siya, parang doon namin so kung sino-sino pumunta talaga na albularyo, tapos may madre, may pare, gano'n. As in, na-experience ko siya, parang until 5 a.m. Ginising kaming lahat, gano'n. Tapos parang sinabi na may 3 duwende sa bahay namin. Tapos until now, natatakot ako banggitin yung names nila kasi lagi sinasabi na baka i-follow ka, ganyan. So wag natin mabanggitin. Pero meron talaga. Tapos sinabi na actually parang swerte sila sa bahay namin. Kaya daw wala daw nagkakasakit ng malala sa amin or never kaming naka-experience ng sobrang hirap, yung parang ganon. So yun, yung kasambahay namin, nataypan niya, parang na-depressed daw yung kasambahay namin. So dun ko lang naintindihan yung ganon, na parang depressed yung kasambahay namin. Tapos tumambay siya dun sa area na yun kung saan nandun yung mga duwende. Tapos kapag pala low yung vibration mo, mas parang low frequency, mas dun sila magta-try pumasok sa'yo. May ganon. Yun yung explanation sa amin nung albularyo, parang ganyan. Tapos, totoo na parang halimbawa yung kasambahay namin, nakuha kasi namin sa Batangas. So yung mami niya sa Batangas, nagsabi sa daddy ko na nananaginip siya na binibili yung anak niya sa kanya. Parang may pot of gold daw, tapos kinakamusta niya yung anak niya sa daddy ko na naginipan niya. So yun, tapos parang in-advise dun sa kasambahay namin is kailangan siya itawid ng dagat para hindi siya sunod mga 20. May ganun. Yeah. So nakita ko talaga yung tumatalsik-talsik sa bed, yung nagkakalmot-kalmot na gano'n, tapos sinapak-sapak na siya. Iba ang lakas niya talaga, oo, gano'n. Anybody else? Ghost experience daw. Anybody? Ghost experience. Ako po naranasan ko po dati sa taping, nasa forest po yung location po namin. Tapos kinailangan po namin mag-stop. As in, lahat kami natenga, hindi kami makapag-take. Kasi may nakita po ako, tapos hindi po ako makastop sa pag-iyak. So, lahat kami hinintay nila na kumalma ako. Mga siguro ko nun, 6 or 7. Tapos forest kami. Para po kasing malaking puno po yun. Tapos parang, ang tawag daw po dun, balete. Tapos parang may nakita po ako na nakatingin sa akin doon. Tapos tinitiktigan na lang ako. Tapos hindi ko alam kung ano siya. Tapos nung bata po ako, iyak lang daw ako na iyak. Tapos hindi ko daw ma-explain sa kanila. Pero sabi ko, may nakatingin sa akin. So, nag-stop kami mag-taping. Hanggat nakikita ko daw, wala daw gagalaw. Yun lang po. May friends ako dati, pero di siya nakakatakot. Her friends kami. Yan, si Jennifer. Nakakalok. Di ba may commercial yun? Jennifer, nasan ka? Jennifer. Nasan ka? Hannah? Thank you po, congratulations po. Reviews after this short talk back session. So maybe we can ask all the cast and Direct Richard, no? This will be shown when again, Direct? October 29. Oh, Direct, just the microphone, please. Okay, again, this is very changing namin to ngayon dahil it's kind of a malaking pasasalamat na nabigyan kami ng chance na lalabas kami sa SM Cinemas. How many cinemas, Direct? 86 cinemas. Yes! For Sinisindak. So yun, so I hope na ang tanging hiling lang namin na tulungan niyo lang kaming i-promote din ito kasi parang kami lang ata ang Filipino horror sa Sinisindak. So sana support our own
So, thank you. Ito ang isang project na hindi ghost. Palakpakan natin ang cast ng Near Death. Can we have one more photo up, please? Can we request the cast? Pose for photos? Kaya pa, Kuya Sol? Kaya. Ayan. Okay. Baba lang muna natin yung mga flowers natin para... And compress a bit. Please! Parang may sanib si ate. Bigla na nagsasalita. Parang nasasapian. Okay, ayan. Gitna na po ba? Parang may magagano. Kaya nga, kinakap.